Mainit na ang kalsada kahit 6:00 pa lang ng umaga. Sumikat ang araw sa pagitan ng billboard at gusali. Tinatamaan ang windshield ni Mang Lito. Sa harap, pila-pila ang jeep, bus, tricycle at kung ano-anong pampasikip ng daan. Busina dito, busina doon, parang walang patid na sermon ng mga galit na makina. Tangina, maaga pa tapos ang lakas na makabusina, bulong ni Mang Lito, pero sapat para marinig ng katabing barker. Hindi pa man siya nakakaabante, may dumulas na motorsiklo sa kaliwa, halos dikit sa kanyang bumper. "Tamote ka!" singhal niya, sabay sagad ng busina. "Wala ka bang mata? Gago ka?" "Emergency lang, boss!" sigaw ng rider, pero sumisingit pa rin. "Emergency, putang ina mo! Lahat tayo may emergency!" Ibinalik ni Lito pero kumabig para hindi siya sumabit. Sa likod, napahawak ang pasahero sa handrail. Kita sa muka ang kaba. "Manong, dahan-dahan naman!" reklamo ng isang matandang babae. "E di maglakad ka na lang, Nay." Sagot ni Lito, bitin sa preno. Rinig ang sabay-sabay na paghugot ng hininga ng ibang pasahero. Hindi dahil nag-relax, kundi dahil naghahanda sa susunod na biglaang preno at kabig. Mula sa gilid ng kalsada, may batang estudyanteng nagmamadali at halos madapa sa pagmamadali. Pinara nito ang jeep ni Mang Lito. Napahinto siya at agad sumampa ang bata, pawisan at hingal. "Pasensya na po, nalita ko," hingal ng estudyante, sabay upo sa likod. "Okay lang," sagot ni Mang Lito. Pero singkit ang mata habang tinitignan ang side mirror. Sa isip niya, "Tangina, isa pa to, baka magreklamo na namang mamaya." Nagpreno ang kotse sa harap. Bigla, malakas, walang pasabi. "Putang ina mo," preno rin si Lito. Umalabog ang barya sa kaha, sumama ang katawan ng mga pasahero. "Aray naman, Manong," sigaw ng nanay na may kalong na bata. "Ano ba, gago?" Patuloy na mura ni Mang Lito sa kotse. Kahit hindi siya naririnig. Isang mahabang busina ulit. Parang gusto niyang ipamukat sa lahat na siya ay inis na inis. Lumapit ang enforcer, kumatok sa bintana. "Boss, easy lang. Wag masyadong mainit." "E di sana sila rin. Puro singit, putang ina," balik ni Mang Lito. Pero nang marinig ang tono ng enforcer, napilitan siyang magpakalma. "O sige, sige. Sa terminal, mas mabaho ang hangin kaysa sa tambutso. Amoy chismis at pangungutya. Huwag kayo dyan kay Lito, para kang minamaneho ng lasing," bulong ng isang barker sa mga bagong sakay. "Tangina, lasing?" Sumiklab sa loob ni Mang Lito, kahit pabulong niyang sinabi sa sarili. Nagpanggap siyang abala sa pagbilang ng barya para hindi sumabat. Mainit kasi ulo niyan, dagdag pa ng isa. Konting singit lang, mura agad, parang gusto kang ilibing sa busina. Lumapit si Mang Dolfo, kapit linya, may sigarilyo sa labi. "Pre, naririnig mo yan? Sinasabi ko sa'yo kung bawasan mo ang galit mo, baka dumami ang sakay mo." "Bawas galit, putang ina. Ano to, yoga class? Driver ako." "Hindi guro," balik ni Lito. Yun nga, driver ka. Mas kailangan mo ng kontrol. Boundary ang usapan, hindi ego, sarkastikong sagot ni Mang Dolfo. Napahinto si Mang Lito sa pagbibilang ng barya. "Gago, ego ba yon kung ayaw mo masabitan? Ego ba yon kung gusto mo ng maayos na pila?" Kita sa mukha niya na ayaw niyang amining tama si Mang Dolfo, pero sumasakit ang sikmura niya sa kakaisip. Pag-uwi, tahimik ang bahay. Amoy sardinas mula sa kusina. Nakaupo si Aling Nora sa bangko. Hinihila ang kortina para isara. "Kamusta biyahe?" tanong ni Aling Nora. "Tangina, parehong-pareho. Traffic, mga kamote. Chismis pa sa terminal. Kulang na nga sa sakay, kulang din sa boundary. Parang lahat ng tao sabay-sabay humihila ng pasensya ko pababa." Sagot ni Mang Lito, malakas ang boses. "Hindi natin kontrol ang kalsada," mahinahong sabi ni Aling Nora. "Pero kaya nating kontrolin ang loob natin." "Kontrolin? Paano? Putang ina, kahit hinga ko ng hinga?" Umay biglang suminit, parang gusto kong basagin ang mukha nila.
Hindi mo kontrol ang pagsingit nila, sagot ni Aling Nora. Pero kontrol mo kung paano ka sasagot. Kung busina ba o hinga muna. Madaling sabihin, Nora, pero pag nandun ka na, parang nauna ang bibig kaysa utak. Nauna ang busina kaysa hinga. Balik ni Mang Lito. Hinga muna bago lahat, sabi ni Nora. Inilapit ang mukha sa kanya. Bago salita, bago busina, kahit putang ina pa ang gusto mong sabihin. Isang hinga muna. Tahimik si Lito, tinitigan siya. E di kapag late ako sa boundary, sisihin kita. Basta wala kang sinaktan. Kahit late ka, mas panalo ka pa rin. Sagot ni Aling Nora, nakangiti pero matatag. Napabuntong hininga si Mang Lito. Sa unang pagkakataon ngayong araw, parang may bahagyang gaan na dumaan sa dibdib niya. Isang araw na naman sa kalsada, parehong init, parehong pusina, parehong laban. Sa bawat umaga, alam na ni Mang Lito kung ano ang sasalubong sa kanya. Traffic na parang pader, pasaherong nagmamadali, at boundary na laging kulang. Mabigat ang traffic at mas mabigat ang sikmura ni Lito. Kaunti ang sakay mula kaninang umaga at ang mga naipong barya ay parang mas kumukupas kaysa dumarami. Pinahid niya ang pawis sa batok, sabay singhwit ng hangin mula sa labas. Tangina, parang usok ng pabrika yung tambutso mo. Hoy! Sigaw niya sa truck na nasa unahan. Hindi ginhawa ang pumasok kundi alinsangan na amoy diesel. At lalo lang nitong pinakulo ang ulo niya. Sa hintuan, napansin niya ang isang pandak na matandang lalaki. Nakasuot ng damit na kupas, nakapaloob ang payat na katawan sa pantalon na halos maluwag. Nakasombrero ito na parang hindi na inalis simula dekada 80. Hirap na hirap itong sumampa, nanginginig ang puhod at kailangan pang itulak ng batang barker para makapasok. Pag-upo, halos wala pang nakakausap, nagsalita ang matanda. Pasensya na, iho, wala akong pamasahe ngayon. Mahina ang kita sa palengke. Para bang may bumara sa dibdib ni Mang Lito. Napalakas ang kurot ng inis sa sikmura niya. Putang ina, libre na naman? Sa isip niya, isa na namang boundary ang lumiit. Isa na namang libreng sakay na babawas sa kaunting barya na para na lang sana kay Nora at sa anak. Halos mabulalas na niya. Hindi ito charity jeep, tay. Pero nang mapansin niya ang nanginginig na kamay ng matanda, napahinto siya. Kita niya ang pagkupas ng balat, ang pawis na butil-butil sa noo. Pat ang bigat ng paghakbang papasok kanina. Bumuntong hininga siya, sabay sabing, sige na nga tay, libre ka na. Kawawa ka naman kung maglalakad ka pa sa init na to. Napatingin ang matanda, bakas ang gulat at pasasalamat. Salamat iho, bulong nito, at tumitig sa harapan ng jeep na para bang walang ibang iniintindi. Nagpatuloy sa pagmamaneho si Mang Lito, pero sa loob niya may dalawang boses na nagtatalo. Isa'y galit, ang dali mong maawa, paano na ang boundary mo? Ang isa'y tahimik pero malinaw, hindi lahat tungkol sa boundary. Tahimik lang ang matanda, halos hindi kumilos. Habang ang ibang pasahero'y nag-uusap at nag-aalboroto tungkol sa traffic, nanatili siyang nakatingin sa daan para bang may alam siyang hindi nila alam. Pagdating sa may tulay, sumigaw ang matanda para. Mahina pero malinaw ang tinig. Dito na avo iho, dagdag niya habang tumatayo. Marahan siyang bumaba, dahan-dahan, parang bawat hakbang ay laban sa sariling katawan. Akmang lalakad na siya nang bigla itong bumalik sa gilid ng jeep. May inilabas siya mula sa lumang sako na dala niya. Isang thermos na kupas na ang kulay, gasgas ang katawan, ngunit makintab pa rin ang takip. Inabot niya iyon kay Mang Lito. Para sa ulo mong laging kumukulo, sabi ng matanda, diretsyo ang mata, tila binabasa ang pagkatao ni Mang Lito. Napakunot ang noo ni Mang Lito. Ha? Tay, anong ibig niyo sabihin? Hindi ko naman pwedeng tanggapin to, wala nga kayong pamasahe. Tapos bibigyan niyo pa ako. Mumiti lang ang matanda, banayad. Hindi lahat ng bagay bayad sa pera. Minsan, may bagay na mas mabigat kaysa pamasahe. Napakamot si Lito sa batok, nahihiya. Pero nakakahiya naman, libre na nga kayo. Tapos, hindi lahat ng libre kawalan, putol lang matanda. Minsan paalala lang. Kailangan mong maalala na hindi lahat ng laban kailangang salubungin ng busina.
naramdaman ni Mang Lito na namumula ang tenga niya. Para bang tinamaan siya ng diretsyo ng mga salita ng matanda. Tangina, paano niya nalaman? Isang saglit na napahimik ang jeep, pati ang mga pasaherong natiray nakikinig sa eksena. Inilagay ng matanda ang thermos sa upuan sa tabi ni Mang Lito. Kunin mo ito, mas kailangan mo yan kaysa akin. At bago tuluyang lumakad palayo, nag-iwan siya ng huling salita. Kung hindi mo kayang pigilan ang galit, baka ang galit ang pumigil sa'yo. Naiwan si Mang Lito, hawak ang manibela. Nanginginig ang palad, ang bigat ng trapiko ay wala sa kalsada, undi sa dibdib niya. Ilang minuto bago dumami ulit ang pasahero, dinampot ni Mang Lito ang thermos. Mabigat ito sa kamay, hindi dahil sa laman, kundi dahil sa alaala ng pagbibigay. Pinagmasdan niya ang takip, makintab, parang bagong pinakintab ng liha, at doon niya nakita ang tatlong salitang nakaukit. Higop, hinga, andar. Binasa niya ng marahan, paulit-ulit. Higop, hinga, andar. Parang simpleng payo, pero ramdam niyang may lalim. Binuksan niya ito at biglang bumungad ang matapang na amoy ng barako. Mainit pa ang singaw. Kumakalat ang halimuyak sa buong jeep. Napasingot siya at parang biglang lumuwag ang dibdib. Anak nang, natigilan siya bago makapagmura. Napangiti siya, bahagyang hiya at bahagyang ginhawa. Parang ibang klaseng kapito. Hindi lang sa katawan, pati sa utak. Tiningnan niya ang sariling mukha sa rearview mirror. Pawisan, kulubot ang noo. Pero sa unang pagkakataon ngayong araw, hindi galit ang nakikita niya. May kaunting ngiti kahit pilit sa isip niya. Baka nga may punto yung matanda. Baka kailangan kong ang higop muna bago sumabog. Hinga muna bago busina. Andar lang kung kaya na ng loob. Dumating ang bagong pasahero at kumatok. Manong, pwede po bang patulong? Mabigat kasi ang bag ko. Tumango si Mang Lito at sa hindi inaasahan, napaniti siya. Sige, upo ka na. Ako na bahala dyan. May lambing ang tono, hindi tulad ng dati. Habang umaandar ulit ang jeep, hindi lang traffic ang dala niya, kundi isang kakaibang paalala mula sa matanda. Sa tabi niya, nakaupo ang lumang thermos na tila may sariling bigat. Hindi lang ng kape, kundi ng isang bagong simula. Pagka-uwi, inilapag agad ni Mang Lito ang lumang thermos sa mesa. Hindi ito ordinaryong gamit. Kupas, gasgas, pero kumikinang ang takip sa ilalim ng bombilya. Parang may sariling presensya. Tahimik lang si Aling Nora habang nagsasaing. Nang makita ang bitbit, napakunot ang noo nito. Ano na namang dala mo? Tanong niya. Medyo may halong inis at pagtataka. May matanda akong nasakay kanina. Sagot ni Mang Lito, napakamot sa batok. Wala ngang pamasahe, pero bago bumaba, iniabot to. Ang sabi, para raw sa ulo kong laging kumukulo. Napangiti si Aling Nora, pero may lambing ang tono. Aba, pati estranghero, napapansin na ang ugali mo. Nakakahiya nga, di ba? Sagot ni Mang Lito, tinitigan ang ukit sa takip. Parang binara ko sa harap ng lahat. Pero, hindi ko alam, parang may dating Hindi ko siya maalis sa isip ko. Kinuha ni Nora ang thermos, binasa ng malakas. Higop, hinga, andar. Parang simpleng paalala lang, sabi niya. Subukan mong dalhin bukas, wala namang mawawala. Tahimik si Mang Lito, pero bago matulog, iniladay niya ang thermos sa tabi ng kama, parang alaga. Sa isip niya, bukas, subukan ko bukas. Kinabukasan, 6:00 ng umaga, maingay na agad ang terminal. Busina rito, singitan doon. Normal na araw, pero mabigat na agad ang dibdib ni Mang Lito. Hawak niya ang thermos, nakaupo sa driver's seat. Bago pa paandarin ang makina, binuksan niya ito. Isang malakas na singaw ng kape ang bumungad. Matapang, barako, mabango, parang amoy ng bukirin sa madaling araw. Dahan-dahan siyang sumipsip. Mainit, halos mapaso siya, pero kakaiba ang init na dumaloy sa kanyang katawan. Hindi lang ito nagpagising. Para bang may malamig na kamay na humaplo sa kanyang ulo at unti-unting binunot ang nakakulong na apoy sa loob niya. Napapikit siya. Grabe, ang gaan bigla. Nang imulat niya ang kanyang mga mata,
Ibang-iba ang pakiramdam. Hindi sumisikip ang dibdib. Hindi mabigat ang manibela. Para bang lumuwag ang buong kalsada. Pagkaandar, ilang minuto lang, may motorsiklo na agad na sumingit sa kaliwa. Halos dikit sa bumper. Normal na reaksyon ni Mang Lito ay murahim, sagarin ang busina at sabayan ng galit. Pero kakaiba ang nangyari. Pagkatapos ng higop, hindi na siya umabot sa puntong pipigilan pa ang mura. Wala nang kailangang pigilan. Hindi na sumirit ang galit. Parang kusang lumamig ang batok niya. Napakagatlabi siya. Saka dahan-dahang umusog ng jeep. Isang banayad na busina lang ang pinakawalan. Hindi panunumbat, kundi parang paalala. Tahimik ang loob ng jeep. Lumingon ang ilang pasahero. Ang estudyante sa dulo, hindi makapaniwala. Uy, bulong nito sa katabi. Parang hindi na si Manong to. Dati banat agad ng mura. Ngayon ang lamig ng ulo niya. Narinig ito ni Lito. Pero hindi siya kumibo. Ang totoo, siya mismo ang nagulat. Grabe, parang hindi ako to. Paano nangyari yon? Habang lumalayo ang biyahe, mas halata ang pagbabago. Maaga siyang nagsignal bago lumiko. Kaya hindi natataranta ang mga pasahero. Maingat ang preno, hindi alog-bote. Sa bawat hintuan, maayos ang sakay at baba. Hindi nagmamadali, pero hindi rin natetengga. Grabe, smooth ride ngayon, bulong ng isa. Oo nga, sagot ng katabi. Kahapon, muntik tayong sumabit sa poste. Ngayon, parang nakasakay ka sa isang luxury van. Baka may bago siyang syota, biro ng isa pa, dahilan para magtawanan ang mga pasahero. Napangiti si Lito, kahit pilit. Hindi siya nasanay na pinupuri. Pero ramdam niya, hindi dahil sa syota, hindi dahil sa swerte, kape lang, kape at hinga. Pagdating sa terminal, isa-isang bumaba ang mga pasahero. Pero bago tuluyang lumisan, isang ginang ang lumapit at nagsabi, "Salamat Manong, hindi ako nahilo ngayon. Sana lagi na lang ganito." Hindi sanay si Mang Lito na makakuha ng ganoong komento. Sagot niya'y tango lang at simpleng, "Sige po." Pero sa loob, may kakaibang init na hindi galit kundi tuwa. Pinagmamasdan niya ang sariling mga kamay. Wala nang panginginig, walang higpit na kapit sa manibela. Sa tabi niya, nakatayo pa rin ang termos. Tahimik, matibay, parang kasama niya sa biyahe. Sa unang higop, may natuklasan siya. Hindi lang ito tungkol sa kape. Parang may ritual na siyang sinusunod. Isang bagong ritmo sa loob. Higop, hinga, andar. At doon niya naisip, baka nga may punto ang matanda. Baka kaya niyang kontrolin ang loob, kahit hindi niya kontrolado ang kalsada. Habang simisilip ang araw sa likod ng gusali, muling tiningnan ni Mang Lito ang termos. At sa unang pagkakataon, naisip niyang may pag-asam, hindi lahat ng biyahe kailangang puno ng mura at busina. Kinaumagahan, mas maaga siyang bumangon kaysa dati. Si Aling Nora pa ang napapailing habang tinutulungan siyang magtimpla ng barako. Parang bata na may bagong laruan, biro nito. Hindi naman, may gusto lang akong subukan, sagot ni Mang Lito. Hawak ang lumang termos na parang sagradong gamit. Pinuno niya ito ng kape, sinarado ang makintab na takip at napatingin muli sa nakaukit na mga salita. Higop, hinga, andar. Pagdating sa terminal, imbes na sumakay agad ng pasahero, dumiretso siya sa linya ng mga kapwa driver. May hawak na maliit na lata ng baso. Nag-abot siya ng unang tasa kay Dolfo. "Oh, kape muna bago andar," sabi niya. Napatitig si Mang Dolfo. Nagulat. "Ano to, Lito? Pakulo mo? May bayad ba to?" Umiling si Mang Lito. "Libre, walang bayad. Higop lang, try mo." Bahagyang nagduda si Mang Dolfo, pero tinanggap at uminom. Napaniwi sa init, saka ngumiti. Matapang, barakong barako. Ayos ah. Lumapit ang isang barker na palaging maingay. "Manong Lito, baka naman, libre rin ba ako?" "Oo naman," sagot niya, iniabot ang tasa. "Pero tandaan mo, higop muna bago sigaw." "Sigaw?" natatawang sagot ng barker. Trabaho yun ah." "Trabaho nga, pero hindi kailangan palaging galit," balik ni Mang Lito. "Subukan mo, higop muna bago mang-away." Nagkatawanan ang mga nakapaligid. Sa gitna ng tambutso at ingay,
may kakaibang gaan na dumapo sa kanilang umpuhan. Habang lumilipas ang oras, mas marami ang lumalapit. Wala namang karatula si Mang Lito. Walang stall, walang mesa. Baso lang at kamay ang tulay ng bawat tasa ng kape. "Pare, salamat ha," sabi ng isa pang driver na dati laging kaaway ni Mang Lito sa pila. "Ngayon ko lang nakita na may ganito dito. Usually, sigawan lang ang almusal natin." "Wala yan pre," sagot ni Mang Lito. Nagkakamot ng batok. "Na-realize ko lang kahapon, hindi palaging busina ang sagot." "Anong merong kahapon?" usisa ng isa. Umiling siya. "Basta, may nakausap akong matanda." May iniwan siyang paalala. Saglit niyang tinapik ang termos. Nagkatinginan ang mga tao. Hindi nila masyadong naintindihan, pero ramdam nila ang pagbabago sa tono ni Mang Lito. Hindi na siya yung manong na laging sigaw busina mura. May bago sa kilos niya. May lamig na bago sa dating. Unti-unting humupa ang dating iringan sa pila. Kung dati ay konting unahan lang ay may sigawan agad, ngayon ay nauuna ang usapan bago busina. "Ako na muna pre." "Sige, ikaw na." "Salamat." Simpleng palitan pero malaking pagbabago. Nang dumating ang mga enforcer para mag-monitor ng trapiko, napansin agad nila ang kakaibang tahimik sa linya ng jeep. "Uy, tingnan mo," sabi ng isa, nakatingin sa pila. "Bakit parang walang nag-aaway?" "Dito ba yung sa linya ni Mang Lito?" tanong ng kasama. "Dati dito palaging riot." "Anong nangyari?" Lumapit sila. Naabutan nilang namimigay ng kape si Mang Lito. May kasamang simpleng biro at ngiti. "Boss, anong meron?" tanong ng enforcer. "May meeting ba kayo? Ba't ang tahimik dito?" "Wala boss," sagot ni Mang Lito. Iniabot ang tasa ng kape. "Kape lang, higop muna bago andar." Nagulat ang enforcer pero tinanggap din. Inamoy muna, saka uminom. "Ayos, barakong-barako nga." Napailing siya na may ngiti. "Iba to ah, kape lang pala ang gamot sa traffic." Nagkatawanan ang mga tao. Pero sa loob, ramdam nilang may pinagbago. Habang naglilingkod ng kape, ramdam ni Mang Lito ang kakaibang init na hindi galit. Iba pala ang pakiramdam ng nagbibigay kaysa laging nagbubuga ng mura. Dati, bawat baso ng kape ay gastos, dagdag sakit ng ulo. Ngayon, bawat baso ng libreng kape ay parang nagbabawas ng init ng paligid. Nakita niya ang mga dating katunggali sa pila na natutong umiti. Ang mga barkers na dati puro sigaw, natuturing magbiro ng hindi nangaaway. At higit sa lahat, naramdaman niya ang sariling loob. Kung dati lagi siyang parang nilulunod ng traffic, ngayon parang may sandalan siya sa bawat higop at bawat ngiti ng kapwa. Nang matapos ang umaga, hindi pa rin nawawala ang traffic. Nandoon pa rin ang mga singit, busina at alo ng pasaherong nagmamadali. Pero may kakaiba na sa linya ni Lito. Tahimik ang usapan, humupa ang iringan at sa gitna ng usok at init, may maliit na kultura ng kalma na unti-unting nabubuo dahil sa isang simpleng tasa ng kape mula sa isang driver na dati ubod ng init ang ulo. Sa isip ni Lito habang sinusulyapan ang lumang termos. Hindi pala kailangang malaki agad ang pagbabago. Minsan, isang tasa lang muna. Higop, hinga, andar. Habang unti-unting nakikilala ang kape ni Lito sa terminal, unti-unti ring napapansin ang pagkakaiba sa bilang ng kanyang pasahero. Halos puno agad ang jeep niya bago pa dumating ang tanghali. Ang dating mga pumapara kay Mang Dolfo, ngayon ay dumidiretso sa jeep ni Mang Lito. Nakatayo si Mang Dolfo sa gilid, nakasandal sa poste. Hawak ang sigarilyo. Habang pinapanood ang jeep ni Lito na mabilis na pupuno, kumunot ang noo niya. "Termos lang yan at paarte." Nisingaso niyang wika sa mga barkada. "Kape lang ang puhunan, akala mo kung sinong bayani." Tawa ang ilan, pero hindi lahat ay sumang-ayon. Pre, sabi ng isang kasamahan, aminin mo, mas maayos talagang biyahe niya ngayon kahit kami gusto na rin sumakay sa kanya. Hindi kasi nagmumura ng pasahero. Napahigop ng usok si Mang Dolfo, nagdilim ang mata. Ano ngayon kung hindi siya nagmumura? Jeep driver pa rin yun. Boundary ang labanan dito, hindi sermon.
Ngunit sa ilalim ng yamang, may kumakalmot na selos. Isang gabing maulan, halos sabay-sabay nag-uwian ang mga driver. Basa ang kalsada, makunat ang usok ng tambutso, at lahat ay nagmamadaling makauwi. Si Mang Lito naman ay hindi agad umalis. Nagpaiwan pa siya sa hintuan dahil may hihintayin. Si Aling Berta, kapitbahay nilang mabait na matanda, ay dumaan muna sa palengke at nangako na sasabay pa uwi. Kanina pa sabi nito, "Mang Lito, hintayin mo ako ha? May ipapabuhat lang ako, mahina na tuhod ko." Nang makita niya itong paparating, halos mabuwal si Aling Berta sa bigat ng 2 supot ng pinamili. Basa pa ng ulan ng damit at payong nito. "Lito, salamat at hindi ka pa nakaalis," hingal ni Aling Berta. "Tulungan mo naman akong buhatin to." Agad bumaba si Mang Lito, iniwan ng manibela at ang lumang termos na nakapatong sa upuan. "Ako na po, Nay. Sige ho." Kinuha niya ang mabibigat na supot, sabay inalalaya ng matanda papasok sa jeep. Hindi niya alam, sa ilang minutong pagkakatalikod, may mawawala sa kanya na higit pa sa bigat ng mga pinamili. Nang bumalik siya, nanlaki ang mata niya. Wala na ang termos, parang may kumabog sa dibdib niya. Agad niyang hinanap, binuksan ang ilalim ng upuan, sinilip ang gilid ng jeep, tinanong ang mga barker. "Pare, may nakitang kumuha?" Tanong niya, hawak ang manibela na parang kakagatin. Umiling ang mga barker. "Wala, Manong." Namilog ang palad ni Mang Lito. Lumamig ang mga daliri niya, parang nawalan siya ng sandata. "Putang ina naman," bulong niya, halos hindi na mapigilan. "Ano ba yan? Hindi pwedeng mawala yon." "Termos lang yon, pre," sabi ng isang barker. "Wala, Manong Pio, pagkakareti namang gumuwalang pala na bigip." Kita sa mga mata niya ang desperasyon. Pinilit niyang kumalma pero ramdam ng lahat na may nawala sa kanya na higit pa sa isang gamit. Kinabukasan, sinalubong ng terminal ang pinakamalalang traffic ng linggo. Buong kalsada ay baradong-barado. Busina dito, busina doon, sabay-sabay na sigaw ng mga barker at pasahero. Sa loob ng jeep, pawisan si Mang Lito, mahigpit ang kapit sa manibela. Wala na ang termos sa tabi niya. Ang dati pinaghihigupan yan ng kape bago huminga at pumalma. Ngayon, parang biglang nawala ang ritual na bumabawas ng init sa ulo niya. Wala na siyang mahigop, wala na siyang sandalan. Isang motorsiklo na naman ang sungid. "Putang ina mo, saan ka dumadaan?" Singhal ni Mang Lito sabay sagad sa busina. Napatingin ang mga pasahero, nagulat at may nanay na napayakap sa anak. Tumigil si Mang Lito, nagulat sa sarili. Napakagatlabi. Eto na naman. Bumabalik na naman ako sa dati. Huminga siya ng malalim, pilit. Sa isip niya, paulit-ulit na umuukit ang 3 salita. Higop, hinga, andar. Pero paano? Wala na ang higop. Wala na ang termos. Napapikit siya, pinilit. Kung wala ng higop, may hinga pa rin. May andar pa rin. Bumuntong hininga siya. Hindi kasing lamig ng dati, pero sapat para hindi siya sumigaw ulit. Tahimik ang mga pasahero, parang nag-aabang kung sasabog ulit si Mang Lito. May estudyanteng nagtanong, "Manong, tayo po ba yung nagbibigay ng libreng kape sa terminal?" Napatingin si Lito sa rearview mirror. "Oo," sagot niya, mahina ang boses. "Ang bait niyo po pala," sagot ng bata. "Kaya po pala maraming gusto sumakay sa inyo." Napangiti si Lito kahit konti, pero sa loob niya kumikirot. Kung alam mo lang, nawawala na yung dahilan kung bakit ako nagiging kalmado. Pagdaan sa checkpoint, lumapit ang isang enforcer na dati palaging nakasimangot. "Boss Lito, iba ka ngayon. Hindi ka na tulad ng dati, mainit ang ulo. Malaking ginhawa ka dito." Tumango si Mang Lito, pero hindi siya makatingin ng diretsyo. "Kung alam mo lang, boss, kagabi na wala yung termos. Yun ang dahilan kung bakit ako kumakalma. Hindi ko alam kung kaya ko pa nang wala yun." Napakunot ang noo ng enforcer, nagulat at parang nalito. "Ha? Termos? Ano yun, Mang Lito? May mahi ka?" "Haha, baka pati iting shades ko may x-ray vision." Sabay tawa habang tinapik ang sariling salamin. Hindi agad nakasagot si Mang Lito. Ngumiti lang siya. Sa bahay, sinalubong siya ni Aling Nora.
Kamusta? Tanong nito. Nawala na. Yung termos. Hindi ko alam kung kaya ko pa. Lumapit si Nora, hinawakan ang balikat niya. Lito, ang nagbago ay hindi termos. Ikaw yon. Ang termos, paalala lang. Pero ang hininga, nasa iyo pa. Napaupo si Lito, pinikit ang mata. Naramdaman niyang bumalik ang bigat ng traffic, ang bigat ng boundary, ang bigat ng chismis. Pero sa ilalim ng lahat, may mumunting liwanag. Kinabukasan, sumakay ulit siya ng jeep. Hindi na bumalik ang termos, pero dala pa rin niya ang mga salitang nakaukit dito. Sa gitna ng busina, mura at traffic, pinipilit niyang huminga at sa bawat hininga, kahit pasimpleng mura, ang nakakatakas sa labi niya, natututo siyang kumalma. Kahit walang termos ng kape, sa isip niya, paulit-ulit. Higop, hinga, andar. Kahit wala ng higop, may hinga at andar pa rin. Isang araw, sa gitna ng malakas na ulan, na parang talukbong na bakal sa bubong ng mga sasakyan, biglang blag, sumalpok ang jeep ni Mang Dolfo sa likuran ng isang kotse at naipit ang pinto sa gilid. Mabilis kumalat ang sigawan. Disgrasya! Tumabi kayo! Ngunit lalong nabarahan ang kanto dahil sa mga usisero na nagsisiksik sa gitna ng kalsada. Agad na huminto si Mang Lito, pinatay ang makina at dinampot ang cellphone. Ramdam niya ang panginginig ng daliri, pero pinirmi niya ang loob. Hello, emergency hotline. May banggaan sa kanto ng San Isidro at Del Pilar. Isang jeep at isang kotse. May naipit sa pinto. Pakipadala po agad ng ambulansya, sabi niya. Pinapalinaw ang boses sa pagitan ng kulog at mga busina. Pagkababa ng tawag, huminga siya ng malalim. Nagbilang hanggang 5 at hinarap ang pulutong. Mga kababayan, pakiurong po tayo. Delikado sa gitna. Doon po sa gilid, bibigyan natin ng daan ang ambulansya. Lumapit ang enforcer na basang-basa. Manong Lito, anong kailangan? Boss, pa-warning triangle tayo rito at pansamantalang isara ang isang linya para may daraanan ang sasaklolo. Tugon niya. Sige, tako na riyan. Umikot si Lito, kumakaway ng mababang senyas sa mga driver. Relax lang, may subatan. Bigayan tayo, ha? Sa loob niya, umuusal ang ritual na parang dasal. Higop, hinga, andar. Wala mang ang permos, sapat ang malalim na hinga para lamigin ang ulo. Lumapit si Lito sa jeep ni Mang Dolfo at nakita ang yupi sa tupi ng pinto. Iyon ang harang na ayaw bumigay. Kailangan ko ng pang-ungkat, sabi niya sa tindero ng bakal. May lumang crowbar tayo o kahit matibay na patpat. Meron manong. Abot ng tindero. Maingat niyang kinutkot ang siwang ng pinto. Dolfo, huwag kang kikilos. Hinga lang, ako na bahala. Nakahinuna ang makina mo at nakababa ang handbrake. Ha? Lito, ang tuhod ko, parang napilipit. Ungol ni Dolfo, nanginginig sa lamig at sakit. Sige, huwag mo munang igalaw. Mga pre, tawag ni Lito sa 2 driver. Pahawak sa magkabilang gilid. Sa bilang ko tayo huhugot para hindi masira ang lock. Boses niyang mababa ngunit buo. 1, 2, 3. Kumalansing ang metal na parang takip ng lata. Tok! At bahagyang bumukas ang pinto na dati ayaw kumawala. Huwag mong gagalawin ang seatbelt, pre. Bulong ni Lito, malapit sa tainga ni Dolfo. Hintayin natin ang mga taga-ambulansya. Sila ang mag-aalis sa'yo ng ligtas. Hinga lang, tingin lang dito sa akin. Itinapat niya ang payong na inabot ng pahinante at tinabingan si Dolfo laban sa ulan. Dahan-dahan, walang gagalaw sa tuhod mo. Nandito lang ako, umalingaw-ngaw ang sirena ng ambulansya. Putol-putol sa tiktik ng ulan, ngunit tiyak at nakakapawi. Dito, turo ng enforcer. At mabilis na bumaba ang 2 EMT. Bit-bit ang spine board at medical kit. Kami na sir, wika ng isa. May tinig na sanay sa sigalot. Opo, tugon ni Lito. Umurong ng bahagya at nagsuyo sa mga tao. Konting espasyo po, huwag gagalaw ng pasyente. Mga profesional na po ang bahala. Copy, sagot ni Lito. Hindi na siya nakisali sa gawaing medikal. Sa halip, pumuwesto siya sa crowd control. Binuksan niya ang payong para protektahan si Dolfo mula sa ulan, nagtabi ng mga usisero at mahigpit na sinunod ang bawat hudyat ng mga profesional. 1, 2, 3.
tatlo. Maingat na inalis ng EMT ang seatbelt, bilagyan si Dolfo ng neck collar at dahan-dahang inilipat sa spineboard. Sinuri nila ang pulso at paghinga, sabay sinigurong nakapirmi ang tuhod. Nakatayo si Mang Lito sa tabi, hindi humahawak pero nakayuko at marahang bumulong. Kalma lang pare, kasama mo kami. May dumaloy na init sa dibdib niya. Hindi iyon galit, kundi awa at pakiramdam ng pagiging kapatid sa kapwa driver. Sir, sabi ng EMT, isasakay na namin siya. Tumango si Lito sa kahinarap ang enforcer. Boss, ito po numero ko. Kung wala silang abutang bantay, pakisabi sa asawa niya, si Aling Aida. Sige, noted Manong Lito, tugon ng enforcer. Sabay lagay ng papel sa bulsa ng jacket. Umandar ang ambulansya. Kasabay nito, para bang biglang natahimik ang kanto. Wala ng busina, wala ng sigawan. Tanging tikatik ng ulan na lang ang natira. Naroon si Lito sa gilid, nakatanaw habang unti-unting nawawala sa paningin ang ambulansya. Pinakinggan niya ang ulan, parang sinasabayan ng dahan-dahang pagluwag ng dibdib niya. Kaya pala, bulong niya sa sarili. Kuminga siya ng malalim, pinahaba. Parang tinutunaw ang mga buhol ng pagod at takot. Kaya ko rin palang pumili na kumalma kahit wala ang termos. Hindi kasing dali, hindi kasing lambot gaya ng may mainit na higop. Pero kaya ko pala. Hinga muna, saka andar. Kinagabihan, nakaupo sila ni Nora sa hapag. Kumukulo ang takure ng tubig para sa ngape. Hindi nga lang kasing kalma, gaya kapag nakakakape ako mula sa termos na yon. Sabi ni Lito, bahagyang nakangiti. Pero kaya ko na rin, hinga muna bago umandar. Hinaplos ni Nora ang kanyang kamay. Ang termos, paalala lang yon. Pero ang tunay na pagpipigil, nasa iyo talaga. Tumango si Lito. Sa gabing iyon, naging maliyaw sa kanya ang landas. Bukas, kahit gaano ka-traffic, pipiliin pa rin niyang kontrolin ang sarili, may termos man o wala. Kinabukasan, nagtungo si Lito sa ospital. Pagbukas ng pinto ng silid, sinalubong siya ng malamig na hangin ng aircon at amoy alkohol na nakadikit sa kurtina. Naroon si Aling Aida, nakaupo sa tabi ng kama. Hawak ang kamay ni Dolfo. Maputla siya, halatang puyat at pinipigil ang luha. Aida, mahinahong tawag ni Lito, halos pabulong. Napalingon ang ginang at nang nakita siya, parang may nabasag na pader. Kumurba ang labi niya sa isang ngiti. Mahina pero totoo. Nanginig ang balikat habang nagbuntong hininga ng kaunting ginhawa. Tanggapin mo ito, sabi ni Lito. Inilalapit ang sobre, pangdeposito at gamot. Kunin mo na. Napahawak si Aida sa dibdib. Halos sabay ang hikbi at buntong hininga. Naku Lito, hindi ko alam kung paano kami. Akala ko kagabi, hindi ko na siya makikita. Pinisil niya ang sobre na para bang mainit na bote sa malamig na palad. 2 araw na lang, kailangan na naming maghulog sa bahay. Tapos yung mga bata, papasok pa. Isa-isa lang, putol ni Lito, marahang tono. Hanggat may magagawa ako, tutulong ako. Si Dolfo, kakayanin niya. Tayo na muna ang mag-aayos. Tumango si Aida, pinahid ang luha at itinuro ang upuang plastik sa tabi ng kama. Tahimik sa loob, tiktak ng monitor, banayad na ugong ng aircon. Umupo si Lito, inilapag ang sombrero sa tuhod. Sa dibdib niya, may alo ng pag-aalala, pero mas malakas ang pakiramdam ng loob na payapa. Parang kape na hindi masyadong mainit, pero sapat ang init para hindi manginig. Maraming salamat, Lito. Bulong ni Aida. Hindi ko alam kung saan pa kami huhugot. Sa isa't isa, sagot niya. Diyan tayo huhugot. Kumurap si Dolfo, mabagal na parang sinusukat ang liwanag. Lito, gasgas ang boses parang galing sa mahabang tulog. Tumayo si Lito, sumenyas ng wag munang magsalita, pero pansin niya ang bigat ng tingin ng kaibigan. Nahihiya, hindi makadiretso. Pre, maingat na simula ni Dolfo. May sasabihin ako bago pa ako lamunin ng hiya. Pwede mamaya na, pahinga ka muna. Sagot ni Lito, pero umiling si Dolfo, nagpumilit. Ako ang kumuha ng termos mo, sabi niya, diretsyong parang kutsilyo na sumira sa katahimikan. At itinapon ko sa estero dahil sa indit ko. Napatitig si Lito sa bintana. Sa labas, malamlam ang langit. May ambon na parang alikabok ng araw. Sa dibdib niya, may kirot. Hindi galit, undi lungkot sa sinapit ng kaibigan
na nalunod sa paghahambing. Bakit? Tanong niya. Hindi mabigat, hindi mataas. Tanong na naghahanap lang ng totoo. Dahil sa kumonti ang sakay ko, sagot ni Dolfo, nakatingin sa kumot. Yung mga suki ko, lumipat sa'yo. Kailangan ko ng pamhulog sa bahay. May tuition ang mga anak ko. May gamot na kailangang bilhin ni Aida. Nung nakita kitang namimigay ng kape, naisip ko, baka yun ang dahilan. Tapos inisip ko, kung wala yung termos mo, babalik ka sa dati. Baka bumalik sa akin yung pasahero. Napahawak siya sa noo, napangiwi. Ang sama pakinggan, pero yun ang totoo. Huminga ng malalim si Lito. 1, 2, hanggang 5. Mas mahalaga na ligtas ka, sabi niya, mabagal at buo. Huwag mo nang alalahanin ang termos. Umangat ang tingin ni Dolfo, may luha sa gilid ng mata. Sinusukuan ka, dagdag ni Lito. Alam kong kaya mong pumili ng tama kapag oras na. Umiling si Dolfo, hinawakan ang kamay ni Lito. Pasensya pre, nabulag ako ng problema. Parang nauubos ako at inakala kong wala na akong lugar. Meron, sagot ni Lito, mariin pero payapa. May lugar palagi sa atin hanggat marunong tayong humingi ng tawan at magbago. Napasinghap si Aling Aida ng mahina, parang isang maikling dasal. Salamat Lito, bulong niya. Hindi ako santo, aniya, may ngiting pagod. Pero natutunan ko na kaya kong magpakalma ng sarili kahit gaano kainit ang sitwasyon. At kapag bumalik ka sa Manibela, Dolfo, alalahaning natin, mas mahalaga ang ligtas na biyahe kaysa mabilis na boundary. Pumasok ang nurse na may dalang clipboard at bahagyang umiti. Kumusta po Mang Dolfo? Kukunan ko lang po ng BP ha. Umusad ang mga minuto sa pagitan ng humuhuning monitor at marahang sagot ng pasyente. Nang nakalabas ang nurse, bumalik ang katahimikan pero hindi na ito mabigat. Sa halip parang kumot na nagbibigay init sa malamig na ospital. Nang medyo maidlik si Dolfo, lumabas si Lito at kinausap si Aida sa gilid ng pinto. Aida, ito ang numero ko. Sabi niya habang isinusulat sa maliit na papel. Kung kailangan niyo ng tulong, tawagan niyo lang ako kahit anong oras. Umiling ang ginang. Nangingilid ang luha ngunit may ngiting unti-unting nabubuo. Kung wala ka, ewan ko kung saan kami kukuha. Salamat Lito. Kung may sobra ako, sa inyo ko unang ipapahiram. Sagot niya. Kami na muna sa pila. Sabihin mo kay Dolfo, huwag siyang magmadali. Mas mahalaga ang paggaling niya kaysa sa mabilis na pagbabalik. Tumango si Aida, pinisil ang papel at marahang sabi, salamat at tungkol sa termos. Wala yon, putol ni Lito, banayad ang boses. Huwag mo na yang alalahanin. Ang mahalaga, buhay siya. Ang mga bagay, napapalitan. Ang tao, hindi. Naglakad si Lito palabas ng pasilyo. Basa pa na kulan ang sahig at mabigat ang ulap sa labas, pero magaan na ang kanyang hakbang. Sa bawat yapak, parang unti-unting nabubunot ang bigat sa dibdib. Sa isip niya, umuulit ang mga salitang naging gabay nitong mga araw. Higop, hinga andar. Ngayon, may dagdag pa. Tulong. Pagdating sa may pintuan, sumulyap siya pabalik sa kwartong maliwanag ang bintana. Bukas. Mas maaga akong mamasada, naisip niya. Sa sarili, malinaw ang plano. Ayusin ang schedule ng mga driver, magbahagi ng kape sa pila, at kung kailangan, bantayan pa ang anak ni Dolfo. Paglabas niya ng ospital, sinalubong siya ng amoy lupa ng ambon. Isinuksok ang sombrero, humugot ng malalim na hinga at ngumiti. Hindi dahil tapos na ang problema, kundi dahil malinaw na ang uunahin sa gitna ng traffic. Tao bago galit, tulong bago busina. Sumilong si Lito sa lilim ng punong kahoy. Amoy alkohol pa ang hanging lumalabas mula sa sliding door ng ospital. Sa lupa, amoy ambon at basang dahon. Mabigat ang katawan, ngunit mas mabigat ang mga alaala. Ang pag-amin ni Dolfo, ang pasasalamat ni Aida, at ang katahimikan matapos umalis ang ambulansya. Pumikit siya at dahan-dahang huminga. 1, 2, 3, 4, 5. Parang tinatahi ang buhol ng loob para hindi ko mawala. Malaki na ang pinagbago mo, Lito. Napadilat siya.
Sa pagitan ng mga ugat ng punong kahoy, naroon ang pandak na matandang pasahero. Ang duwendeng minsang nagbigay ng lumang termos. Hindi nakakatakot ang anyo, kabaliktaran, may ngiting parang matagal ng kakilala at mga matang hindi humuhusga kundi nakakaunawa. Magandang hapon, bati ni Lito, bahagyang yumuko. Kung sino ka man, salamat. Hindi ko akalaing kaya kong magpakalma kahit wala ang termos. Duwende ako, tugon ng matanda, kumindat, at nakita ko, sa gitna ng ulan at sigawan, hindi galit ang pinili mo, kundi pagdamay. Aminado ako, saglit din akong nadala ng init, sagot ni Lito. Pero nung makita kong nasa panganib si Dolfo, wala na akong inisip kundi mailigtas siya. Tumango ang duwende. Iyan ang aral. Ang mahikay hindi para sa yabang, kundi para sa pasensya at tulong. Hindi ito tropeyo o palamuti, kundi paalala sa loob. Kapag ibinahagi, lalo itong lumalakas. Kapag inabuso, kusa itong kumukupas. Hinugot niya mula sa telang supot ang lumang termos, kumikintabang takip, at kahit na asara, tila may banayad na singaw na parang kape sa umaga. Iniabot niya iyon kay Lito. Ibinabalik ko ito, mas matatag na ngayon ang bisa. Maingat na pinanggap ni Lito ang termos, parang sanggol na ayaw mabitawan. Paano ko gagamitin ng tama? Tanong niya. May 3 tuntunin, wika ng duwende, iniisa-isa ang daliri. Una, isang tasa, bago andar. Kahit nagmamadali, huwag laktawan. Ikalawa, walang murang may hawak ng manibela. Kapag umiinit ang boses, huminto, higop, hinga, saka umandar. Ikatlo, ibahagi kung saan kailangan, sa kapwa driver, barker, enforcer o pasaherong kinakabahan. Tandaan mo, kapag ibinahagi, mas humahaba ang pasensya mo at mas madali kang bumangon mula sa tensyon. Ngumiti ang duwende, saka nagdagdag. May isa pang biyaya. Magbibigay ito ng dagdag lakas, parang hindi ka agad mapapagod kahit maghapong pasada. Pero tandaan, hindi ito kapalit ng pahinga, tubig at tamang kain. Kapag inabuso o inunahan ng yabang, kusa rin itong hihina. Napakamot si Lito, napangiti. Kape at konsensya, hindi kayabangan. Idadagdag ko sa karton, ibahagi. Tama, sagot ng duwende. Kapag may sumigaw, huwag sabayan, ibaba ang boses. Tasa muna, huminga, saka makiusap. At kapag may nangangailangan, tulong muna bago paliwanag. Tutuparin ko po, sagot ni Lito. Mas mahigpit ang hawak sa termos. Bukas sa terminal, isang tasa ng kape bago andar para sa lahat ng driver. Sa kanto, boses na mahinahon. At kapag may problema sa daan, piliin muna ang tumulong kaysa magbusina. Kapag nagduda ka, paalala ng duwende, huminto, higop, hinga, andar. Ulit-ulitin mo hanggang sumabay ang loob sa ritual. Kumindat ang munting nilalang. Saka nagdagdag, kapag nasanay ka na rito, kinalaunan, hindi mo nakakailanganin ng termos. Nasa loob mo na ang paalala. At tulad ng usok ng kape, naglaho siya sa anino ng punong kahoy. Naiwan si Lito sa lilim, ngunit parang sumikat ang araw sa loob niya. Pinisil niya ang termos, may init ito na hindi nakakapaso at siglam hindi agad nauubos. Sa isip niya, nakita niya ang pila sa terminal. Mga kapwa driver na pagod, mga pasaherong naiinip at hindi mapakali. Alam niya kung ano ang unang iaalok bukas. Isang tasa ng kape para sa kapanatagan, isang hinga para sa kalooban, isang biyahe na may galang. At kung papayag ang tadhana, siglang tatagal hanggang sa huling pasada. Kinabukasan sa terminal, umuusok ang kape sa lumang termos at tila sumasabay ang liwanag sa mukha ni Mang Lito. Mga kasama, tawag niya, hawak ang tumpok na maliliit na tasa. Sana gabayan tayo ng Panginoon ngayong araw. Huwag nating pairalin ang init ng ulo sa kalsada. Hinga muna bago andar. Nilapitan niya si Mang Kaloy na barker at 2 driver sa pila. Heto, tig-iisa muna. Ibang-iba ka na talaga, Mang Lito. Biro, pero totoo ang tono ng unang driver.
Dati halos puro mura ang naririnig namin sa'yo. Oo, totoo yan, sagot ni Lito, nakangiting mahiyain. Kaya ngayon, tasa muna, hinga muna sa kadahan-dahang andar. Sumabat ang isa pang rider, medyo kinaabahan pero tapat. Nakakahawa ka rin, Manong Yito. Dati katulad kita, palamura, laging mainit ang ulo. Pero dahil sa halimbawa mo, napapansin ko, pati si Mrs. Nagbabago na rin ako. Salamat, tugon ni Lito at iniabot ang tasa. Kung may sisigaw, wag nating sabayan, ibaba ang boses. Lumapit ang enforcer at tumanggap ng kape. Mas tahimik dito sa linya nyo, ha? Ritual lang boss, sagot ni Lito, isang tasa, isang hina, saka senyas. Sa dulo ng araw, gumanda ang boundary at may naitabi sa ipon. Kinagabihan, kinausap niya si Aling Nora. Mukhang kaya na nating kumuha ng ikalawang jeep, sabi ni Lito, sabay abot ng ledger. Kung ganun, hanap tayo ng driver na marunong rumespeto sa pila at bukas sa ritual, tugon ni Aling Nora. Kinabukasan, kinausap nila si June. June, dito simple lang, walang mura sa manibela, magalang sa pasahero at isang tasa bago andar. Game po ako dyan, Manong, sagot ni June. At nang umusad ang bagong jeep, nakadikit sa dashboard ang karton. Higop, hinga, andar, makalipas ang ilang buwan. Nadagdag ang ikatlo at ikaapat na jeep. Tuwing madaling araw, may munting pagtitipon. Termos, maliliit na tasa at boses na mababa. Dumating si Mang Dolfo, matapos gumaling, payat pa pero buo ang loob. Pre, sa'yo ang unang higop, sabi ni Mang Lito. Salamat. Gusto kong bumawi, lalo na sa mga baguhan, tugon ni Mang Dolfo. Kung ganon, ikaw ang magiging gabay nila, ngiti ni Lito. Sa gilid ng pila, tinipon ni Mang Dolfo ang dalawang bagong driver. Mga iho, ang preno, hindi lang para sa gulong, para rin yan sa dila. Kapag umiinit ang ulo, preno muna. Higop, hinga, saka mo sabihin ang kailangan. Sarap pakinggan, ani ng isa. Mas madali palang umusad pag hindi sumisigaw. Isang umaga. Muntik nang magbangayan ang dalawang driver sa kanto. Lumapit si Mang Lito, hawak ang kanyang termos. Mga kasama, kape muna at hinga, sabi niya. Ako na ang nauna rito, singhal ng isa. Taas boses at nagmamatigas. Kung ganon, ikaw na rin ang magbigay, sagot ni Lito ng mahinahon. Ikaw na ang unang kayang magpaluwag. Sandaling natahimik ang lahat. Uminom sila ng kape, huminga ng malalim, at pagkatapos ay nag-abot ng kamay bilang senyas. Sige, ikaw muna, sunod ako. Naging maayos ang pila at mabilis ding umusad ang trapiko. Kinahapunan, lumapit ang enforcer. Sir Lipo, wala akong narinig na sigaw sa linya niyo ngayon. Salamat boss, sagot ni Lito. Simple lang ang gabay natin. Isang tasa muna, uminga muna, saka malinaw na senyas. At sa loob niya, dama niya ang malalim na kapanatagan na hindi nabibili. Sa mga susunod na buwan, nakabili si Mang Lito ng paragdadang mga jeep. Unay 5, hanggang sa umabot na 6, 7, 8, 9, at sa huli 10. Sa mga ito, 3 ang may aircon. Malaking ginhawa, lalo na kapag tirik ang araw o mahaba ang biyahe. Para sa inyo ito, sabi ni Lito sa mga kasama. Kung kaya nating gawing mas magaang ang biyahe ng tao, gawin natin. Pinili rin niya ng maingat ang mga driver. Yung marunong kumamit ng maayos na senyas, hindi sumisigaw at marunong rumispeto sa pila. Isang araw, sa basbas ng bagong tahanan, nagtipo ng pamilya, mga driver, si Mang Paloy. Pati ang enforcer sa kanto. Tumayo si Mang Lito sa harap ng lahat at malumanay na sinabi, Maraming salamat Diyos sa pagpapala. Tumingin siya kina Nora at sa mga kasama, sabay amen at nagsimula ang kasiyahan. Sa mahabang mesa, may nakakatawang mga label na paboritong birong bago ni Lito. Parang mga paalala na ibang salita na ang laman ng bibig niya ngayon. Spaghetti, pasta ng ina mo, ngiti muna, kainan na, hindi murahan. Pansit, pansitensya, konting haba ng pasensya. Humahaba rin ang buhay. Kare kalmado, kopya ng dating init, ngayon ulam na lang. Leche flan, leche, wag flan na lang. Kape, higop hinga andar, blend. Tawanan ang mga tao, lalo na nang sabihin ng isang driver. Buti na lang Mang Lito, puro pagkain na ang nasa dila nyo, hindi na mura. Mas masarap pakinggan, di ba? Sagot ni Lito, nakangiti.
Pagkatapos ng dasal, umikot si Lito, dala ang mahiwagang termos. At kahit mainit ang panahon, tig-isang higop ang lahat. Unang lagok para sa pasasalamat. Ikalawa, para sa pag-unawa. Ikatlo, para sa ligtas na biyahe. Lumapit si Lito sa gilid ng bintana. Sumilip sa kalsada at mahinang bumulong. Salamat din sa'yo, kaibigang duwende, sa termos na paalala ng higop, hinga, andar. Bago mag-uwian ang mga tao, nagpapaalala si Lito. Dito man o sa kalsada, iisang takbo, magalang ang salita, malinaw ang loob, tulong bago busina. Tumango ang lahat. May nagligpit ng tasa, may nag-abot ng baon sa pahinante, at may mga batang nagtatawanan sa may pintuan. Unti-unting dumilim ang hapon. Ingat sa biyahe, wika ng enforcer, kumaway si Mang Kaloy, at isa-isam nagpaalam ang mga bisita. Niyakap ni Nora si Lito sa may hagdan at saglit silang nanood ng kalsada. Sa mesa, naiwan ang munting karatula at ang termos na kumikislap sa ilaw ng kusina. Parang tahimik na paalala na bukas babalik sila dala ang parehong galang, parehong loob at parehong pangako. Gawing magaan ang biyahe ng iba. Isang umaga sa terminal, maaga pa lang kay abala na ang pila ng mga jeep. Abot kamay ni Mang Lito ang kanyang lumang termos at nagsali ng kape sa maliliit na tasa. Mga kasama, kape muna bago biyahe. Tawag niya habang isa-isang inaabot ang tasa sa mga driver at barker. Tumango ang mga asama, may bahagyang ngiti sa kanilang mukha. Parang natanggal ang bigat ng ulo bago pa man magsimula. Dumating ang enforcer na naka-duty sa kanto. Tumingin at napangiti. Sir Lito, sarap bantayan ang linya nyo. Walang sigawan, walang gulo. Mumiti si Lito at sagot niya. Mas okay na maayos ang biyahe ng lahat kaysa puro gulo at ingay. Napakamot ang enforcer, sabay tawa. Kung lahat kayo ganito, baka mawalan na ako ng trabaho. Nagtawanan ang grupo at parang mas magahang ang takbo ng umaga. Isang hapon, biglang bumuhos ang malakas na ulan. Sa gilid ng palengke, may matanda na hirap tumawid. Pasan ang dalawang sapo ng kulay at prutas. Umaalog ang tuhod nito at halos lumubog ang tsinelas sa putik. June, preno tayo. Utos ni Lito sa konduktor. Sabay kaway ng senyas sa enforcer at kasunod na jeep. Sandali lang may tatawid. Bumaba si Lito. Binuhat ang isang sako at inalalayan ang matanda sa braso. Tay, ako na ho rito. Basa at madulas ang kalsada. Hawak lang kayo sa akin. Namutla ang matanda. Nanginginig ang boses. Salamat anak. Mabigat to. Mga 20 kilo bawat isa. Kaya natin yan, Tay. Biro ni Lito. Parang boundary lang. Unti-unti, maaabot din. Lumapit ang konduktor at iniunat ang payong. Halika po, Tay. Dito po kayo. Mas ligtas. Nagbigay daan ang ibang driver. Walang nagreklamo. Kusa silang naghintay. Sa bangketa, isang estudyante ang nagvideo. Parang reflex lang ng kabataan. Hindi alam ni Lito na ang simpleng kilos na iyon ay magiging malaking balita. Sa kabilang gilid, maingat na inilapag ni Lito ang mga sako at ikinabi sa tuyong bahagi ng daan. Eto na ho, Tay, ligtas na kayo. Aniya sabay punas ng basang balikat gamit ang panyo. Maraming salamat anak, sagot ng matanda. Humihingal pero nakangiti. Akala ko hindi ko na maitatawid to. Wala ho yun, sagot ni Lito. Bonus ng ulan, basta wag niyo pong papasanin mag-isa sa susunod. Tumango ang matanda, kumaway at mabagal na naglakad papasok sa talipapa. Sa jeep, may batang bulong sa ina. Ma, bait ni Manong. Kinagabihan, habang naglalatag ng hapunan si Nora, iniabot niya ang cellphone kay Lito. May nagtag sa'yo. Pinindot ni Nora ang video. Si Lito, basang-basa ng ulan, binubuhat ang sako at inaakay ang matanda. Ang caption, may ganitong driver pa pala. Mabilis umakyat ang views, libo, milyon, hanggang umabot ng 50 milyon sa loob lang ng ilang linggo. Lito, biro ni Nora, artista ka na. Umiling si Lito sabay ngiti. Hindi artista. Simpleng driver lang tayo, ngunit sa loob-loob niya may kaba. Ayaw niyang isipin ng tao na palabas lang ang kabutihang ginawa niya. Kinabukasan, tawanan at tapik sa balikat ang sumalubong kay Lito sa terminal.
"Papicture naman, Mang Lito, viral ka na," sigaw ng isang driver. "Huwag selfie, baka singilin ako ng multa," sabat ng enforcer at nagtawanan ang lahat. Nahihiya si Mang Lito pero ngumiti. "Salamat sa suporta," sabi niya, "pero trabaho lang yun. Kung kaya niyo ring magbuhat ng kahit kaunting bigat ng iba, gawin niyo rin. Hindi lang pasahero ang gumagaan, pati biyahe." Tumango ang mga kasama. Si Mang Dolfo ay nagsalita. "Boss, totoo yun. Kahapon, inabot ko yung groceries ng pasahero. Ibang pakiramdam. Napatingin ang lahat kay Mang Dolfo at may ilan nang ngumiti. Nakakahawa ka talaga, Mang Lito. Dati init ng ulo lagi dala mo. Ngayon ay luwag ng loob ang naipapasa mo." Lumapit ang isang pasaherong nanay na may dalang supot ng pandesal. "Para sa inyo po, Manong. Napanood ko yung video. Hindi lang kayo naghatid. Nagbawas kayo ng bigat." Tinanggap ni Lito ang supot na parang tropeyo. Sa paligid, ang mga driver ay sabay-sabay na nagtaas ng kamay. Senyas ng "ikaw muna, ako susunod." Parang mas mabilis umusad ang oras sa terminal. Kinahapunan, nagtipon ang fleet Lito para sa maiksing usapan. Hawak ni Mang Lito ang tasa ng kape mula sa lumang termos. "Mga kasama, nag-viral tayo. Pero tandaan, hindi views ang sukatan." Ano ang sukatan, boss?" tanong ng isang baguhang driver. "Yung pasaherong nakakahinga ng magaan. Yung kapwa driver na hindi na kailangang sumigaw. Yung enforcer na hindi na kailangang sumipol," paliwanag ni Lito. Tumango si Dolfo at kung pagod ka, huminto ka. Hindi pwedeng galit ang humawak ng manibela. Pag-uwi, tumingin si Lito sa lumang termos na nakapatong sa estante. "Salamat, Panginoon," bulong niya. "At salamat din sa iyo, kaibigang duwende." Pumasok si Aling Nora at iniabot ang tasa. Mainit pa. Ngumiti si Mang Lito at sagot niya, "Kahit mainit ang araw, may kapeng hindi nagpapainit ng ulo." Natawa silang dalawa. Sa puso ni Mang Lito, isa lang ang gabay. Intindihin muna ang tao bago magalit at piliin ang malasakit kaysa ingay ng busina.